Hindi ka na umuwi sa apartment? Dito ka na ba titira? May lamang biro ni Lorna nang bisitahin ako nito sa ospital. Marahan ko lang na tinanguan si Lorna bilang sagot. Naging bahay ko na nga itong ospital sa loob ng 1 buwan. Madalas namang pumupunta si Manang Teofila dito. Pero ayaw kong umalis sa tabi ng asawa ko. Isa pa, kinailangan din ni Manang na umuwi ng Bulacan dahil walang ibang tatao doon. 1 buwan na magmula na maaksidente si Zeus. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagigising. Pero kailanman ay hindi ako nawawala ng pag-asa na sana isang araw magkakamalay din siya. Kasalukuyan ko siyang pinupunasan ngayon para mabihisan. Ang dapat sana'y gawain ng nurse ay ako na rin ang kusang gumagawa. Tinutupad ko lang ang pangakong aalagaan siya. Heist, wala na akong masabi. Basta kapag napagod ka at kailangan mo ng pahinga ay umuwi ka lang sa apartment. Concern na sambit ni Lorna, kaya nilingon ko siya at marahang initian. Salamat, tanging naging sagot ko lang. Saglit pa kami nagkwentuhan bago siya nagpaalam na aalis na. Makalipas lang ang ilang oras ay si Jorom naman ang sunod na bumisita. As usual, may dala itong prutas at pagkain. Nakagaanan ko na rin siya ng loob. Lalo na ngayong napatunayan kong sincere siya sa pakikipagkaibigan sa akin. Kung may tutulong pa ako sa'yo, don't hesitate to call me. Tugon niya bago nagpaalam. May minamanage kasi siyang food business nila kaya hindi rin siya pwedeng magtagal. Muli akong umupo sa tabi ni Zeus nang maramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko. Agad ko itong sinagot nang makitang rumihistro ang pangalan ni Damon. Na-transfer ko na sa account ang halagang kailangan mo. Huwag mo na yang bayaran. Tulong ko na yan sa'yo. Nagbigay na rin sina Liro at Soraya para dyan sa asawa mo dahil hindi pa sila makakauwi ng Pilipinas. Mabilisan tugon ito sa kabilang linya na agad din namang pinutol kahit ni isang salita ay wala pa akong nabibigkas. Napangiti ako. Kung hindi naman si Damon ang tumatawag ay si Amelia at Mommy. Hindi lang ako nag-aabang kung kailan siya magigising. At natutuwa ako dahil kahit hindi sila maayos ni Damon ay hindi pa rin nagdalawang isip na tumulong ang lalaking yun. At alam ko na hindi naman yun para sa akin kung hindi para kay Zeus. Ma-pride lang ang isang yun pero may malasakit pa rin sa kaibigan niya. Kahit ang yaman ni Zeus ay wala rin naman akong access sa funds niya. Kaya wala kami mapagkukunan ni Manang Teofila ng pera para sa panggastos sa araw-araw niyang medikasyon. Kaya naisipan kong humiram na muna kay Damon. And I'm thankful dahil binigay niya lang malaking halaga na kinailangan namin. Nilapag kong hawak na cellphone para magrahang haplusin ang gwapong mukha ni Zeus. Hindi ka pa rin pinapabayaan ng mga kaibigan mo. Gumising ka na, pakiusap. Wala rin nag-aasikaso sa mga negosyo mo. Hindi naman ako pwedeng mangialam patungkol doon at baka mas lalo mo lang akong kamuhian. Pagkukwento ko't hindi mapigilang halikan ang tungki ng ilong niya. Napakagwapo mo talaga, para kang si Sleeping Beauty. Ay, mali, Prince pala. Nakakatawang isipin na sa ganitong paraan lang ako nakakapagkwento sa kanya. Kung marahil gising siya ay maski mahawakan siya, ay mahirapan akong gawin. Pinagsawa akong sarili sa paghaplos at paghalik sa kanya ng marahan. Panay lang ang kwento ko na para bang naririnig niya ako. Teka lang mahal, nagugutom na pala ako. Kukuha lang ako ng makakain. Paalam ko sa kanya. Hindi ko malang namalayan ang oras at gabi na pala. Kung hindi pa ko malamang sikmura ko'y hindi ko pa maiisip na kumain. I was about to stand nang mapansin kong bahagyang paggalaw ng daliri ni Zeus. My eyes widen at makailang beses pa akong kumurap. Ngunit ngayon, buong kamay na nitong kusang gumalaw kaya napasigaw ako sa magkahalong gulat at tuwa. Goodness! Dok! Dok! Dali-dali ako nagtawag ng doktor at mabilis naman itong pumasok sa kwarto. Check his vitals. Utos ng doktor sa mga kasama nitong nurses. My eyes were teary habang hindi naalis sa mga mata kay Zeus. At maya-maya lang ay mas lalong nagwalang puso ko. Nang sunod na dumilat ang mga mata niya, agad na nagtama ang mga paningin namin. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o lalayo dahil baka ikagalit niya ang presensya ko. Ngunit habang nagkakatitigan kami ay wala akong ibang nakikita
Sa mga mata niya kung hindi puro kalituhan at pagtataka. Where am I? Kalaunay bigkas niya. Ang doktor na ang kusang sumagot dahil parang namamanhid ang buong sistema ko. Hirap ko mawala ang mga salita sa bibig ko at ang sunod na tanong niya ang mas nagpaawang sa akin. Who are you? He looked so confused habang binabanggit ang salitang ito at direktang nakatingin sa akin. Mas lalo kung hindi makapagsalita sa gulat. Do you know your name? Tanong ng doktor, pero tanging iling ang sagot ni Zeus. I don't know. Shit, wala akong maalala. He shook his head many times habang hawak-hawak ito. Diyos ko po! Tutup ang bibig na sambit ko. Maraming tinanong ang doktor sa kanya pero maski isa ay walang nasagot si Zeus. Nagsagawa rin ng maraming test ang doktor. Habang ako'y nananatili lang sa kinatatayuan ko dahil sa nakahagulantang na pangyayaring to. Your husband has a retrograde amnesia at malala to. Wala siyang kahit isang natatandaan sa mga taong malapit sa kanya at sa mga nangyari sa buhay niya. Marahang paliwanag sa akin ng doktor. Sakto lang para marinig ko. Pumatak ang mga luha sa mga mata ko. Pero babalik pa rin naman po yung mga alaala niya, Dok, hindi po ba? Positibong tanong ko. Maaring oo, maaring hindi. Such memory loss can be temporary, but it can also be permanent. Let's just hope and pray for the positive outcome. Malaking tulong ang presensya ng mga taong malalapit sa kanya for him to slowly remember, especially you as his wife. Mahabang paliwanag ng doktor. Mapait akong napakagat sa ibang labi ko. I don't know how to help Zeus dahil wala naman kaming magandang alaala sa isa't isa. Matapos maisagawa ang ibang test ay muling napatingin sa gawi ko si Zeus. I don't know what to say. Nakakaramdam ako ng awa sa kanya. Aalis na muna kami. We'll be back later. Your wife will take good care of you. Bili ng doktor kay Zeus kaya mas lalong tumalim ang titing ito sa akin. Yung matalim pero hindi naman galit. Nagpaalam na rin sa akin ang doktor at ang mga kasama nitong nurse. Ngayon labis ang pagwawala ng puso ko nang kami na lamang dalawang naririto ngayon. Wife, you're my beautiful wife, he uttered. Mapungay ng mga mata ngayon na nakatingin sa akin na parabang tanggap na tanggap niya at proud siya na asawa niya ako. Puno ng pagmamahal ko siyang hinitian habang patuloy sa pag-agos ang mga luha sa aking mga mata. Maaaring kasinungalingan ang magpanggap na maayos kami. Pero kung isa ito sa paraan para maging maayos siya, ay hindi ako magdadalawang isip na samantalahin ang pagkakataon na ito. May paramdam lang sa kanya ang taus-pusong pagmamahal ko. Shit, I can't even remember you. Mapait at dismayadong napailing si Zeus nang tuluyan akong makalapit sa kanya. Pilit kong pinapatatag ang sarili kahit ang totoo'y naubusan ako ng lakas sa titig niya. You don't need to force yourself to remember everything. Kusayang babalik. Just calm down and relax. Pag-aalo ko sa kanya sa pinakamihinahong boses. Marahan ko pa siyang inalalayan para muling mahiga. Hindi nawawala ang maraming katanungan sa mga mata niya, ngunit tinayaan niya naman akong alalayan siya. Tell me what happened. Why am I here? Bakit wala akong matandaan ultimo pangalan ko? Shit! He cursed at nakuyong pa nito ang kamao. Napalunok ako. I gently caressed his clenched fist. Kaya medyo kumalma siya. Na-aksidente ka? Car accident? Malala. Dahilan kaya nawalan ka ng alaala? Simple ngunit matapat na sagot ko. Rinig kong malalim niyang buntong hininga. Ramdam kong nahihirapan siyang unawain ang sitwasyon niya. It's hard. Shit. He cursed once again. Bago pinikit ang mga mata niya, umupo ako sa stool na nasa gilid ng kama niya at marahang hinaplos ang braso niya. Tell me more about myself, about us. Saan tayo nagkakilala? Kailan tayo ikinasal? Do we have kids? He sadly uttered at kahit nakapikit ang mga mata niya ay ramdam ko ang labis na kalungkutan doon. I cleared my throat. Kung pagalingan lang gumawa ng kwento ay sobrang magaling ako. But now, I want to compose a story na may halong katotohanan pero sa positibong paraan kahit kasalungat ito ng totoong nangyari. We met in the hospital.
Malungkot ako noon kasi critical ang laging ng adoptive mother ko. Nilapitan mo ko and you comforted me. I felt so amazed that time dahil bukod sa napakagwapo mo ay sobrang bait pa. That's how our friendship started. Kalaunan na-realize ko na lang na mahal na pala kita. Kaya nung nagtapat ka rin ng damdamin mo ay mabilis kitang sinagot. Bakit pa nga ba ako magpapakipot? Mahal na mahal nga kita. Hanggang sa nagpakasal tayo sa Los Angeles. Then after, bumalik ulit tayo sa Pilipinas. Dahil gusto mong dito tayo bumuo ng pamilya. Ilang buwan pa lang na magmula nang maikasal tayo kaya wala pa tayong, anak. Hindi ko na mamalayang umiiyak na pala ako habang nagkakwento sa kanya. I cried because I lied. Binago ko yung ibang kwento. At yun ang mahirap. Kailangan kong gawing positibo ang kwento ng nakaraan. Kahit kabaliktaran ito ng totoo. Just to make him feel comfortable. Just to ease his worries and doubt. Nagdilat siya ng mga mata at napasinghap ako sa sunod niyang ginawa. He gently wiped my tears using his palm. Stop crying. Come here. He said and motioned his hand para anyayahan ako na yakap niya. Walang pagdadalawang isip naman ako sumunod at buong pusong yumakap sa kanya pabalik. Sinubsob kong mukha ko sa dibdib niya. I am longing for this moment for a long time. Akala ko hindi na mangyayari. Lying is so wrong. But right now, it feels so right. Maaring nakalimutan ka ng isipan ko. But your beautiful face is familiar to my heart. Malambing na sambit niya na mas lalong nagpaiyak sa akin. Bakit nga ba ako hindi maiiyak? Gayong alam kong si Amelia ang tinutukoy ng puso niya. Pamilyar ako ng puso niya dahil kamukha kong babaeng totoong mahal niya. Wala na ako naging sagot, basta ko nalang hinayaan ang sarili ko na magpakasasa sa init ng yakap niya. Kanina lang, hinihiling ko na sana gumaling siya. Pero ngayon, tila ba parang ayaw ko na. Ayaw ko muna. Dahil ngayon parang nanunumbalik ang katangian ng unang Zeus na kilala ko. He's gentle, sweet, and loving. Hanggang sa namalayan ko na lang na nakatulog na pala siya habang yakap-yakap ako. Marahan akong kumalas para iayos siya sa pagkakahiga. I kiss his face again and again. Sobrang saya ko lang. At alam ko na maling-mali na nararamdaman ko to dahil pawang pagpapanggap lang at kasinungalingan lahat ng ito. I'm sorry. Mahal na mahal kita. Mahinang bulong ko bago inayos ang sarilit lumayo na muna sa kanya para tawagan ang mga taong malapit sa kanya at sa akin para ibalita na gising na siya. Yun nga lang may amnesia. I called Manang Teofila, Mommy and Amelia, Damon, Lorna and Jorom and they were shocked. Halos magkakaparehas lang silang lahat ng tanong kaya isa lang din ang sagot ko. At yun ay ang alagaan si Zeus. At hindi ako kailanman aalis sa tabi niya hanggat hindi pa siya tuluyang gumagaling at nakakaalala. After the long and tiring explanation, muli ako umupo sa gilid ni Zeus at inaya ng sariling makapagpahinga at makatulog sa ganitong posisyon. Nagising na lang akong nantapikin ng doktor ang braso ko. I'm sorry to disturb your peaceful sleep. May kailangan lang akong ipaliwanag sa'yo. He stated kaya mabilis akong tumayo at sumunod sa kanya sa labas. Dito kami mag-uusap para hindi magising si Zeus. This is a miracle. Wala siyang anumang fractures at maayos na lahat ng vitals niya. Yung alaala niya na lang talaga ang problema natin ngayon. I suggest na dalhin mo siya sa mga lugar na may magandang alaala na hatid sa kanya. Ilapit mo rin siya sa mga taong malapit sa kanya. Paliwanag ng doktor na tinanguan ko lang kahit hindi ko alam kung kaya ko bang sundin. Maaari na kayong lumabas bukas but may weekly check-up pa siya after and he needs to take his medicines daily too. He added. Hiningi ko na rin ng contacts nito in case mahirapan kaming makaluwas ng Maynila. Bala ko kasing doon na muna dalhin sa ancestral house niya si Zeus dahil presko, payapa at maayos ang kapaligiran doon kumpara rito sa Maynila. Kaya nang may go signal na kami ng doktor na lumabas na, kinabukasan ay nakaramdam ako ng saya. Inaayos ko pa lang ang mga gamit namin nang pumasok si Manang Teofila. Senyorito! Naiiyak na bungad ni Manang kaya takang tiningnan siya ni Zeus. Umupo ako sa tabi niya at marahang pinisil ang kanyang kamay. Si Manang Teofila, siyang nag-alaga sa iyo mula nung sanggol ka pa lang hanggang ngayon. Pagpapakilala ko kay Manang sa kanya,
Tila ba naunawaan naman agad ito ni Zeus kaya marahan niyang nginitian ng ginang. Maluha-luha pa rin si Manang kaya medyo nahawa ako. Siya nga pala Amelia, nasa labas si Atty. Mercado at gusto kang makausap. May hinang singit ni Manang sa usapan. Nilapitan niya si Zeus at kinausap kaya sumaglit ako ng labas kahit pa man nakakaramdam ng kaba. Ito marahil ang abogado ni Zeus. Ang lalaking nakita ko noon sa Italian restaurant at hindi nga ako nagkamali dahil bumungad kaagad sa akin ang seryoso nitong mukha. Attorney Angelo Mercado. Pagpapakilala nito sabay lahad ng kamay niya kaya tinanggap ko na lang as a sign of respect. Nandito ka ba, attorney, para pag-usapan ng tungkol sa annulment? Diretsahan at walang paligoy-ligoy na tanong ko. Umiling lang ito. My patient has amnesia, Mrs. Monticello. Kaya napakalabo pang bagay na yan. Napasinghap ako sa naging sagot niya. Hindi mapagilan ang puso kong magbunyi ng maaga. I am here para pag-usapan ng assets at mga negosyo ni Mr. Monticello. Since wala siyang ibang kamag-anak ay ikaw na asawa niya ang pansamantalang mamamahala sa mga negosyong pagmamayari niya. Panimula nito na ipinagtaka ko. Attorney, alam mo namang hindi kami maayos ni Zeus. Bago siya na-aksidente, ayaw ko mangyalang pagdating sa usapin na yan at baka mas dumoble ang galit niya sa akin kapag bumalik ang alaala niya. At nalaman niyang nakikisausaw ako sa usaping negosyo at pinansyal niya. Mariing paliwanag ko. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga bago sumagot. Pero sa mata ng batas, legal ang kasal niyo. Kaya may karapatan ka pa rin. Kailangan mo munang isantabi ang personal na dahilan mo. Maraming empleyadong umaasa kay Mr. Monticello at hindi mo naman siguro hayaang mapunta sa wala lahat ng pinaghirapan niya, hindi ba? It's for the meantime anyway. Hanggat hindi pa niya kaya, you have to choose. Lose all his assets kahit may magagawa ka naman. O tutulong ka para sa asawa mo at sa mga taong nakaasa sa negosyo niya. Bariton at mariing salaysay pa nito, napakagat ako sa ibabang labi ko. Sabihan mo lang ako kapag nakapag-decide ka na as soon as possible na sana. May contact sa akin si Teofila. Tugon nito bago umalis. Napaupo na lang ako sa may bench at napaisip ng malalim. Napakahirap lalo na sitwasyon na to. Pero kalaunan ay mas pinili kong tumulong na lang. I am helping in a good purpose. Wala akong alam sa pagmamanage ng negosyo. But I know attorney will guide me at kailangan ko rin itong pag-aralan. Pagkatapos ay tinungo kong doktor para mag-request ng isang private nurse na mag-aalaga kay Zeus kapag wala ako. Yung nasa 40s na ang edad, Doc, dahil expert na yun at magaling mag-alaga. Dahilan ko kahit ang totoo ay ayaw ko lang talaga sa mas bata dahil takot akong akitin ng napakagwapo kong asawa. Natawa na lang ang doktor at napatango. Okay, Mrs. I'll send her right away. Nito kaya nagpasalamat ako bago umalis. Nakakahilo. Nadagdagan pa yung mga responsibilidad ko sa buhay pero kailangan kong kayanin. Pansamantala lang naman ito kaya sasagarin ko ng pagiging Mrs. Monticello. Where have you been, wife? May lungkot sa boses ni Zeus na medyo natagalan ng balik ko. Pansin ko naging clingy na rin siya. Need to settle important matters bago tayo lumabas. Are you ready now? Malambing na tanong ko while combing his hair using my palm. Yeah, I am. Nito at kinuha ang kamay ko na nakasuklay sa buhok niya at dinala ito sa mga labi niya bago masuyong hinalikan. Nalaki ang mga mata ni Manang Teofila. Kita ko pang pag-awang ng labi niya na parang hindi makapaniwala na ganito kami ngayon. Para siyang nakakita ng isang himala. Kung araw-araw kaming magiging ganito, ay parang gusto ko na lang hilingin na wag nang bumalik ang alaala niya habang buhay. Masama man na yun ang hiling ko pero kung magiging maayos at masaya naman kami, sana talaga wag na muna. This house seems familiar to me. Where are we? Ani ni Zeus habang nililibot ang mga mata sa kabuuan ng ancestral house niya. Nakarating na kami ng Bulacan ngayon. Abay, talagang pamilyar sa'yo to, senyorito. Dahil dito ka lumaki. Pamana to sa'yo ng mga butihin mong abuela at abuelo. Simpleng paliwanag ni Manang habang inaayos ang mga dalang gamit. I see. Dito ba tayo nakatira? Wala ba tayong nabili na sariling bahay natin? Dagdag na tanong pa niya habang nakatingin sa akin. Ngumiti ako pero may halong pait at lungkot. But I am making it sure na hindi niya ito mahahalata. May kondo ka rin naman sa Manila.
Saka bibili pa ba tayo maayos na maayos naman dito sa ancestral house mo. Turan ko na marahan lang niyang kinatango. Pero sa kaloob-looban ko naman ay sobrang lungkot ko. Paano nga ba kami magkakaroon ng sariling pamamahay? Never niya naman akong tinuring na asawa. Isa lang naman akong desperadang malandi sa paningin niya. Pansin kong pagdaan ng lungkot sa mga mata ni Zeus habang nakatutok sa isang frame. Family picture nila to. Mukhang nasa 5 taong gulang pa lang siya sa larawan. Pinagitnaan siya ng lolo't lola niya na matamis na nakangiti. Pati ba naman ang napakahalagang alaala ko sa kanila ay nakalimutan ko rin. I'm useless now. Mapait na usal niya. Kapwa namin yung narinig ni Manang kaya mas lumapit pa ako sa kanya para haplusin ang balikat niya. Don't say that. Nawalan ka lang ng alaala pero hindi ka useless. Puno ng sinseridad na turan ko, kaya tiningnan niya ako sa mga mata. Ikaw talaga nagpapalakas ng loob ko. Tell me, am I a good husband to you? Mapagmahal ba akong asawa sa'yo? Seryosong tanong niya kaya saglit akong napatanga. Rinig kong marahang pagtikim ni Manang kaya napakurap ako. Oo naman. Yeah, you're the best husband in the whole world. And I am so lucky na ikaw ang napangasawa ko. You're gorgeously handsome, hardworking and loving. I sincerely answered with the pain on my chest. Talaga namang napakaswerte ko sa kanya dahil nasa kanya lahat ng katangian na yon. Kaya nga hindi may kakaila na sobrang pagkabaliw ko sa kanya. Yun nga lang sa realidad ay hindi akong babaeng pinag-alayan niya ng kanyang pagmamahal. Kung hindi si Amanda, marahil lang naikasal sa kanya, tsak na bawat segundo niyang ipaparamdam ang pagmamahal niya. Am I? Really? May ngiti sa labi na tura ni Zeus, kaya puno ng pagmamahal ko siyang hinitian kahit na nasasaktan ako. Senyorito, ano po ba ang gusto niyong kainin? Magluluto na po ako. Biglang tanong ni Manang Teofila kaya naagaw nitong atensyon namin ni Zeus. Mukhang sinadya niya ito dahil alam niyang nahihirapan na ako magsinungaling. Can you cook my favorite dish, Manang? Ano pala yung mga paborito kong pagkain? Tanong ni Zeus pero sa akin nakabaling na para bang naghahanap ng sagot mula sa akin. Napaawang ako sa pagkabigla at agad na natameme dahil literal na hindi ko alam. Nakalimutan kong itanong noon mula kay Manang ang tungkol sa mga paborito niyang pagkain. Mahilig ka sa inihaw at adobo, hindi ba Amelia? Si Manang nang sumagot kaya nakahinga ako ng maluwag. She saved me. Oo. Napakahilig mo sa inihaw at adobo. Medyo pinagbawal ko kasi sa'yo dahil madalas yun palaging nire-request mong ulam at hindi healthy. Sigundang bahayag ko pa na may kasamang palusot sa dulo para kunwaring alam ko. I see, and I guess it's right, cause I'm craving for that too now. Nakangising sagot ni Zeus. Sige senyorito, masusunod agad-agad. Ani ni Manang na bahagya pang sumulyap sa akin. I will help Manang. Ayos ka lang ba dito? Tanong ko sabay turn on ng TV. Manood ka na lang ng movies while waiting. Aya ko sa kanya so he nodded. Inalalayan ko pa siyang maupo sa couch. Thank you. Malambing natura niya kaya hinalikan ko siya sa ulo bago tumalima patungong kusina. Naabutan kong abala si Manang kaya tumulong na agad ako. Napakalambing na ni senyorito sa'yo. Epekto ba yun ng amnesia niya? Takang tanong ni Manang na alam kong kanina pa niya gustong itanong. Marahan akong tumango. Ganun na nga Manang. Pamilyar daw ako ng puso niya. Siguro dahil kamukha ko si Amanda. At kailangan ko namang sakyan ang paniniwala niya na maayos kami bilang mag-asawa para na rin sa ikakapanatag ng loob niya. Kailangan ko rin siyang alagaan Manang. Emosyonal na sagot ko habang naghihiwa ng karne. Bilib na talaga ako sa tibay at tatag mo Amelia. Nagawa mo pa rin siyang alagaan sa kabila ng mga pananakit niya sa'yo. Sana lang kapag bumalik ang alaala ng senyorito ay mapagtanto niyang isa kang mabuting asawa. May laman na sambit ni Manang. Dahil kagaya ko'y umaasa din ako na sana ganun nga ang mangyari hindi maging kabaligtaran. Tinuon ko na lang sa ibang bagay ang pag-uusap namin dahil ayaw kong mag-alala sa ngayon. Ayaw ko nga mag-isip ng negatibo sa mga bagay na mangyayari pa lang. Nagtanong na ako sa kanya tungkol sa iba pang mga hilig at gusto ni Zeus. Para kung sakali mang magtanong muli sa akin si Zeus ay alam ko na kung anong isasagot ko. Hanggang sa natapos kami sa pagluluto
Kaya binalikan ko na kaagad si Zeus sa sala para alalayan. Paika-ika pa kasi siya kung maglakad. Wala naman siyang fractures pero medyo masakit pa raw ang binti niyang naipit sa aksidente. Ayaw niya namang gumamit ng wheelchair para raw mas ma-exercise niya mga paa sa paglalakad-lakad. Hindi ka ba napapagod sa akin? Biglang tanong niya habang humahakbang kami patungong kusina. Bakit naman ako mapapagod? Gustong-gusto ko ngang inaalagaan kita. Matapat na sagot ko na ikinangiti niya. Noon nga hindi ako napagod sa panunuyo sa kanya kahit puro sakit lang naman ang napapala ko. Bigla niya akong niyakap habang hinahalikan ng buhok ko. Kapag magaling na ako, babawi ako sa iyo sa lahat. Emosyonal na sagot niya. Lihim kong nakagat ang ibabang labi ko. Gustong-gusto kong umasa sa salita niya kasi hindi pwedeng makampante ako. Pwedeng-pwede itong magbago lahat kapag nakaalala na siya. Kaya sana wag na muna. Kahit ilang taon pa'y handa akong alagaan siya. Basta ganito lang sana muna kami. I didn't say any words after. Pasimpil ko lang siyang hinitian hanggang sa makarating kami sa dining area. I serve him foods. Kulang na lang subuan ko siya. Ang sweet Parang gusto ko na tuloy maghanap ng mapapangasawa nito. Panunodyo ni Manang sabay halakhak. Pinamulahan naman ako ng muka. Salamat, kumain ka na love. Kayang-kaya ko na to. Malambing na nakangiti si Zeus, kaya mas lalo akong kinilig. Love. Wala sa sariling usal ko na nalakasan ko pala kaya narinig nila. Hindi ba't mahal ang tawag mo sa akin nung nasa ospital tayo? Ganun bang endearment natin? I prefer to say it in English, kaya love na lang. May pakindat na sabi pa niya, so my cheeks heated even more. Okay love. Kinikilig na usal ko kaya panay tukso sa amin si Manang. Na para bang totohanan ng lahat at hindi pawang pagpapanggap lang. Ang sarap sa pakiramdam. Ang saya pala ng buhay kung mahal ka rin ng taong mahal mo. Alam kong mali na iniisip ko to pero ganun yung gusto kong paniwalaan ngayon. Kaya susulitin kong panahon na to. Ang panahon na alam kong sobra akong masaya kahit na walang kasiguraduhan ng paparating na bukas. Nang matapos kami sa pagkain at pagliligpit sa kusina ay sinamahan ko na si Zeus na manood ng palabas sa couch. Tatapusin daw niya yung palabas na nasimulan niyang panoorin kanina. Nakaakbay pa siya sa akin kaya hinilig ang ulo ko sa balikat niya. Anto ka na ba love? Do you want to sleep? Malambing na tanong niya nang mapansin ang marahan kong pagpikit. No, ayos lang. Tapusin mo muna. Ani ko. Bukas na lang, let's go to sleep na. Alam kong pagod na pagod ka at gusto mo na magpahinga. Tugon niya kaya napatango ako dahil nakakaramdam na rin talaga ako ng antok. Inalalayan ko siya patungo sa kwarto niya at pinahiga ng marahan sa kama. Good night, love. Malambing na ani ko matapos siyang kumutan. Tatayo na sana ako nang bigla niyang hinawakan ang baraso ko at kunot noon niya akong tiningnan. And where are you going? Hindi mo ba ako sasamahang matulog dito? Takang tanong niya na ikinakurap ko. Bahagya ako natameme kaya muli siyang nagsalita. Hindi ba't magkatabi sa pagtulog ang mag-asawa? Ayaw mo ba akong makatabi, love? May pagsusumamo sa boses nito kaya pinamulahan na naman ako ng pisngi. Baka kasi may masakit pa sa'yo at hindi niya na ako pinatapos sa pagdadahilan ko dahil parang kidlat ang kilos niya at mabilisan akong dinampian ng halik sa mga labi. Isang simpleng halik lang ito pero parang nakuryente ang buong sistema ko. Stay beside me. We'll sleep together in this bed. He uttered in between our kisses. Kaya para akong robot at mabilisang sumunod sa gusto niyang mangyari. Nakahiga ako paharap sa kanya habang nakayakap ang isang kamay niya sa katawan ko. I could smell his fresh masculine breath sa sobrang lapit ng mga mukha namin. Parang sasabog ang puso ko. Good night, love. He said while putting a small kiss on my nose tip. Hanggang sa tuluyan niyang pinikit ang mga mata niya. Ramdam kong panginginig ng buong katawan ko sa nag-uumapaw na kasiyahan. Yung puso kong nagwawala at hindi na ako kayang pigilan. I hugged him back habang nakasiksik ako sa bandang leeg niya. Wala akong ibang gustong gawin ngayon. Kung hindi namnamin ang bawat sandali. Parang ayaw ko na matulog dahil ultimo sa panaginip noon ay hindi ko akalaing mangyayari ang napaka-imposibleng bagay na to. But thanks God cause this is not just a dream. It is all real and happening right now. Nagising ako kinaumagahan nang maramdaman ang pinong mga halik sa kabuuan ng aking muka.
Good morning, love. Bumungad agad sa akin ang malambing na boses ng lalaking mahal na mahal ko. Nakayaka pa rin siya ng mahigpit sa akin, kagaya kagabi na para bang hindi man lang nangalay. Good morning to, love. Nautal na sagot ko dahil nakakaramdam pa rin ako ng hiya na tawagin siya ng ganun. Ewan, yung sa ospital na tinawag ko siyang mahal ay hindi naman awkward, pero itong love na gusto niya'y nakakakilig man pero parang nakakahiyang bigkasin. He kissed my cheeks kaya mas lalong naglupasay sa kilig ang puso ko. Wala pa akong hilamos, pagmamaktol ko. Nakakapanibago lang kasi, pakiramdam kong pangit ko kapag ganitong bagong gising. You're still beautiful and gorgeous kahit bagong gising ka pa. Puri niya na mukhang seryoso kaya Diyos ko, para na talaga akong atakihin sa puso. Tama na nga, ani ko pa kaya bahagya siyang natawa. I am telling the truth. Saka wag ka na munang bumangon. I want us to stay like this. Paglalambing pa niya kaya napapikit na lang ako habang pinipigilan ang pagwawala ng pusong hulog na sa kanya. He closed his eyes once again habang nakayaka pa rin sa akin. Habang ako'y nananatiling nakadilat at tulalang napatitig sa kanya. At sa isang iglap ay bigla na lamang nanubig ang mga mata ko. Hindi ko na napigilan ng tuluyang malaglag ang mga butil nito. Ang saya ko lang. Sobrang saya ko na hindi ko mapigilang mapahagulhol kaya sinubsob kong mukha ko sa malapad niyang dibdib. Love, are you okay? Nag-aalalang niyugyug ni Zeus ang balikat ko pero patuloy lang ako sa pag-iyak. Hey, why are you crying? Tell me. Muling sambit niya kaya marana kong nag-angat ng mukha. He gently wiped my tears using his palm. I'm just happy cause you're fine now. Nautal at garalgal ang boses sa sagot ko so he hugged me even more. Akala ko hindi na ako makakayakap sa'yo ng ganito. Akala ko hindi na mangyayari to. I'm sobbing while saying these words dahil ito naman talagang tunay na dahilan kaya ako napaiyak na nangyari ang imposibleng bagay nito na dati-rati lang ay sobra kong pinangarap. Hey, it's fine love. I'm okay now. Hindi na ako kailanman mawawala sa'yo. Mag-iingat na ako next time. Tura ni Zeus. Binigyan niya naman ito ng sariling kahulugan and it's better para hindi siya maguluhan pa at magduda. Haplos-haplos niya ang likuran ko habang nanatilang labi niya sa paghalik sa aking noo hanggang sa tumahan ako at tumahimik. Are you okay now? Kinabahan ako sa'yo. Ani ang parang nakahinga na ng maluwag. Pasensya na love, kailangan ko pa palang maghanda ng breakfast. Kinusot-kusot ko pang mga mata bago marahang kumala sa yakap niya para bumangon. Kaya na yun ni Manang Teofila love. Dito na muna tayo. Paglalambing nito, kaya napangisin na lang ako bago tuluyang tumayo. Nangako ako na ako mismo mag-aalaga sa'yo, kaya stay put ka lang dyan, okay? Ani ko sa bihila ng marahan sa braso niya. Come on, you need to get up too, para makapag-exercise ka kahit walking lang. Akay ko pa sa kanya kaya napabusangot siyang umupo sa kama. Pero bago yun, kailangan mo munang makaligo. Ani ko pa. Kaya naghanda na rin ako ng tuwalya niya. Matapos kong maihanda ang iba pang kailangan niya ay siya namang pagbukas ng pintuan. Niluwa nito ang nakangiting mukha ni Manang Teofila. Handa na almusal mga senyorito, senyorita. Magiliw na sambit nito na talagang sinama pa siyang biruin. Senyorita talaga Manang ha? Ang aga mo pang nakapagluto? Pasensya na't hindi na ako nakatulong. Ani ko pa. Masyado kasing napasarap ang tulog ko, kaya yakap si Zeus kaya hindi ko na malayan ng oras. Asus, kayang-kaya ko na. At saka kumain na lang kayo dahil ako'y mamamalingki na muna. Ani to bago tuluyang nagpaalam sa amin. Pansin ko ang mapanoksong ngiti ni Zeus nang hagurin ako nito ng tingin, kaya hindi ko maiwasang pamulahan ng mukha. Huwag mo nga akong tinititigan ng ganyan. Tumayo ka na't nang makaligo ka na. Ani kong pilit binabali walang malagkit nitong tingin at nauna na sa banyo para ilagay ang tuwalya. Help me love. Paglalambing nito, na kunwari hirap makatayo kaya napailing na lang akong nilapitan siya para alalayan. Ayaw mo bang maligo na kasama ko? Pilyong sabi nito kaya nanindig ang balahibo ko sa katawan. Marunong ka na sa ganyang kalokohan ha? Sagot ko na lang at akmang lalabas na sana ng banyo. Kaso, bago pa man ako makahakbang ay mabilis nitong hingila ang palapulsuhan ko, kaya napasubsob ako sa dibdib niya. Rinig na rinig kong malakas na pagtibok nito. He touched my chin in a very passionate way, kaya napaangat ang mukha ko. Nagkatitigan kami at walang salitang lumabas sa mga bibig namin. Basta niya na lang akong sinil ng halik sa mga labi,
Ramdam kong uhaw sa halik ni Zeus, kaya nilukob ng init ang buong sistema ko. I kissed him hungrily cause I am longing for him to kiss me like this for a long time. Nagpapalitan kami ng pagsipsip sa dila ng isa't isa. His hands are now busy exploring my whole body. Bawat haplos niya parang mas nagpainit pa sa aking buong kalamnan. Oh Zeus, I moan in between our kisses. Bumaba ang labi niya patungo sa aking leeg at marahan patong kinagat habang ang isang kamay niya malayang gumagalaw sa aking tayong-tayong mga pasas. I want to make love to you. I want you so much. He whispered habang pababa ang halik niya, kaya napasinghap ako. Mas lalong nanabig ang pagnanasa ko sa sinabi niya at mas dumoblang init ng maramdaman kong mainit niyang bibig. Zeus! Tuluyan na akong napapikit habang nakasabunot ang mga kamay sa buhok niya. Say my name again, love. Tanging ungol lang sumunod na kumawala sa aking bibig. Sobrang sarap, na sobrang saya, para akong dinuduyan sa alapaap. I love you so much. Hindi mapigil ang sambit ko, gawa ng nag-uumapaw na kaligayahan at sarap na nararamdaman ko. I love you too, my beautiful wife. Sa sagot na to ni Zeus ay muli na naman ako napaluha sa kasiyahan, kahit niisip ko na maaaring maglaho lahat ng ito isang araw. Hindi pa rin mapigilang magbunyan ng puso ko at tahayaan ko sariling namnamin na muna ito ngayon. Kahit hiram lang. Bakit mo nilabas? Dati-rati lagi mo pinuputok sa loob. Matapat na sambit ko. Marahan siyang nagangat ng mukha while smiling sweetly. I did love, and you didn't get pregnant? Biglang tanong niya kay natigilan ako't napaawang. Anyway love, it is not yet the right time to have a baby. Saka na kapag magaling na ako, we will make 1 dozen din. Sisiguraduhin ko makakabon na tayo niyan. Nakangising panunod yun niya nang hindi agad ako nakasagot at muling yumakap sa akin. Marahan ko lang ni hinaplos ang makapal niyang buhok habang lihim na napangiti ng mapait. Kung alam mo lang lahat, Zeus. Kung naalala mo lang ang lahat at kung gaano mo ko kinamumuhian. Maaring mangyari lahat ng nais niya hanggat hindi pa bumabalik ang alaala niya. Pero kung sakaling bumalik man, tsak kahit isa man sa mga sinabi at pinangako niya ay malabo nang mangyari o matupad pa. At yun ang kailangan kong paghandaan. Makakaya ko pa kaya gayong hulog na ako sa kanya ngayon dahil sa paglalambing at pagmamahal na pinaparamdam niya. Kahit na hindi naman talaga akong totoong babaeng laman ng isip at puso niya. Anong mangyayari ngayong nawala ng alaala si Zeus dahilan para maramdaman ni Amelia ang pagmamahal ng asawa? Totoo naman kayang may amnesia si Zeus o palabas lang ito? Hanggang kailan kaya mararamdaman ni Amelia ang pagmamahal ng asawa? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.